Mga tol, dahil dito sa balitang to, mas lalong naiisip ko at dapat isipin din nating lahat no, na hindi talaga dapat tayo makipagkasundo mga tol sa China. No? Kasi itong mga kapatid itong balitang to mula sa WION, China occupies 38,000 square kilometer of Indian land, mga tol. Sinakop na daw ng China, mga kapatid. At nag-announce ang China na ngayon ng dalawang bagong counties. No? County, mga kapatid, hindi countries. Nag-announce sila na meron silang dalawang bagong counties. At ito nga ay illegal na inuukupan nila, mga kapatid, no, sa India. Kung naalala ninyo nitong nakaraan lang binigyan natin ng reaction video mga tol, nagkasundo na daw ang India at saka China na pahupain ng tensyon. 10 days lang mga kapatid matapos nung kasunduan ngayon nag-a-announce ang China na may bago silang dalawang counties. No? 38,000 square kilometer of Indian land. Kumbaga mga tol, parang dito sa Pilipinas, pagka tayo napa-authority mga tol, gagawin tayong probinsya nitong mga to. Anyway, panoorin natin to mula sa WION. Samahan ninyo ako mga tol at bigyan natin to ng reaction video. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. China has created two new counties, one of them reportedly on a large part of India that China occupied illegally in the Aksai Chin. So, eto mga tol dalawang bagong counties at yung isa ay illegal na sinakop nila. Ito ay land ng India mga kapatid, no? Ayan, no? India that China occupied illegally, no? The I-Chin, tuloy natin. In the Aksai Chin. Chinese local media has reported that the government of northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region has announced the establishment of the counties. Xi'an County. So in-announce daw ang establishment o yung pagkakabuo nitong bagong counties na to, no? Itong county. And Hikang, which has been approved by the Central Committee of the Communist Party and the State Council. Now, Xi'an County is created on 38,000 square kilometers of area that China has illegally occupied. 38,000 square kilometers of area that China has illegally occupied, mga tol, no? Illegally occupied. In Aksai Chin. And this comes... Kaya ganito pwedeng mangyari sa atin, mga tol. 'Di ba? Kapag ang nangyari, 'di ba, natakot ang presidente, for example, natakot ang presidente at pumayag na lang sa mga kasunduan natin sa China at masunod na lang ng masunod ang kagustuhan nila, mga tol, hindi tayo magugulat. Isang araw na lang province na rin tayo ng China, mga tol. Kung naaalala ninyo, nabalita na yan dati, 'di ba? May naglagay pa nga ng tarpaulin dun sa parang bridge, 'di ba? Na Philippines, province of China, mga tol. Posibleng magiganyan tayo, mga tol, kapag tayo hindi naging maingat. Just 10 days after the special Ayan, tingnan nyo has illegally occupied in Aksai Chin. And this comes just just 10 days after the special representatives of both the nations met in Beijing and restarted the boundary negotiations. Diba? 10 araw lang, mga tol, mula nang mag-usap ang India at saka China. No, biglang China nag-announce ng dalawang bagong counties at yung isang counties nga doon, mga tol, o county ay illegal na inoccupy nila 38,000 square kilometers, mga kapatid, na lupain ng India, na illegal daw na inukupa o sinakop ng China, mga tol. Ganyan ang gustong mangyari ng mga pro-China, mga tol, dito sa Pilipinas. Magigising na lang tayo isang beses, may bagong lupain ng China. Ang dating Pilipinas ngayon ay China na, mga tol. Patay tayo dyan, probinsya na tayo niyan. The first after the military standoff in eastern Ladakh in 2020, where both India and China suffered casualties. India has not officially reacted to this development, but as per reports, New Delhi has said that such unilateral moves by China will not unilateral moves by China, no? Sarili lang nilang galaw yun. Not affect the bilateral negotiations to resolve the boundary dispute. India and China have reached a deal on non-hostile patrolling along the line of actual control, and this was the first time since the Galwan Valley clash that the two nations returned back to their original posts. The two sides initially started border talks in 2003
and reached an agreement in 2005 on political parameters and guiding principles for settlement of the boundary question between the two countries. Article So matagal na yung boundary dispute nila mga tol at matagal na silang naglalaban tungkol dyan. So nito ngang nakaraan ay nagkaroon sila ng kasunduan na pahuhupain ang tensyon, di ba? Ngayon hindi pa nagre-react ang India dito sa ginawa ng China. Pero after 10 days mga tol, eto na nga ang nangyari. Nag-announce ang China na meron silang na-establish na yung kanilang bagong county. At yung isa nga doon mga tol ay illegal na sinakop nila o inoccupy nila na lupain ng India. No? Katulad ng ginagawa nila mga tol na illegal na pag-o-occupy ng kung anumang lugar ang maibigan nila, nasasabihin nilang kanila. Depende na lang talaga sa'yo kung gaano ka magiging matigas eh. Katulad na lamang halimbawa ng Scarborough Shoal mga tol, di ba? Maging airspace nun, pinagbabawalan tayong pumasok dahil kanila daw yon mga tol. Diba? At isinabmit pa nila sa United Nations yung chart na nagsasabing ang Bajo de Masinloc daw o Scarborough Shoal ay teritoryo nila. Diba? Ganon sila mga tol katindi. Article 3 of the 2005 agreement says both sides should, in spirit of mutual respect and mutual understanding, make meaningful and mutually acceptable adjustments to their respective positions on the boundary so as to arrive at a package settlement to the boundary question. Diba, hindi naman natin pansayan eh. No? India yan eh. Mga tol, kaya dapat talaga maging maingat tayo no, sa paikipag-usap dito. Diba, ang gusto nila, ano daw, dialogue daw, wag daw tayo bumili ng mid-range missile. Yun daw ay hindi pandepensa, kundi pang opensiba, wag na daw tayo bumili nun. Sinasaktan lang daw natin ang sarili nating interest. Mas mabuting makipag-usap na lamang daw tayo sa kanila. O tapos, ano mangyayari? Ano mangyayari? Bigla na lang sila mag-a-announce. Oh. Ito isa na naming county yan, o ito isa na naming probinsya, ito state na namin yan. Ganun sila katindi mga tol. Anyway, ibang balita mga kapatid, no. Dito tayo sa West Philippine Sea. Yan no. Isang US Navy ship mga kapatid ang nakita o naispatan na malapit sa Scarborough Shoal habang nagpapatrol yung China Coast Guard mga tol. Pumasok mga kapatid no ang US Navy o warship to mga tol ng Amerika. No, nakita na malapit sa Scarborough Shoal kung saan nagsasagawa ng pagpapatrol itong China. Ito panoorin natin to, wala naman to sa inquirer.net. A United States naval ship was spotted near the country's landmass while China Coast Guard was conducting what it considers as a patrol around Scarborough Shoal on Sunday morning, December 29, according to a West Philippine Sea monitor. Sea Life Director and retired Ito U.S. sasabi, while China patrols around Scarborough Shoal in the Philippines, no, exclusive economic zone, hindi talaga ni Ray Powell. Yan ang gusto ko sa iyo eh. 'Di ba? At MSC Sealift Ocean Surveillance Ships USNS Victorious patrols nearby. Habang nagpapatrolya mga tol ang China sa Scarborough Shoal na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas, eto ang US Navy, no? Ay nagsusurveillance naman o nagpapatrol din mga kapatid malapit doon sa pinagpapatrolan ng China. So anong mangyayari mga kapatid? Anong nagawa ng China? Wala, di ba? Wala naman sila nagawa. Hindi nila kayang paalisin yun eh. U.S. Air Force Colonel Ray Powell says that the United States naval ship Victorious was located early morning on Sunday near the Luzon landmass, but still outside the country's 12 nautical mile territorial sea during China's patrol, previously reported by its state media CCTV. Powell tells Inquirer.net that the presence of the United States naval ship Victorious is not too unusual as it was last seen in the same area in September. So ito ang diferensya dito, ito Scarborough Shoal. Dito nagpapatrol yung CCG, China Coast Guard, at ito naman yung USNS Victorious, yung pangalan nun, US Navy yan. US Navy ship, kaya USNS Navy ship yan mga tol. Yan o, malapit lang. Powell also says the Chinese fleet also consisted of 3 large China Coast Guard ships and 6 militia vessels.
However, Powell quickly notes that they could not say if there were naval ships from US and China during their respective activities since warships typically and could legally turn off their automatic identification systems. pwede pala yun. United States naval ships like Victorious are non-commissioned ships which belong to the United States Navy. Beijing's patrol is based on its assertion of sovereignty in almost the entire South China Sea, including most of the West Philippine Sea or the western section of the country inside its 200-mile exclusive economic zone. Yeah, no? Kahalos kabuuan ng western side ng ating bansa, yung karagatan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, mga tol. Halos yung buong karagatan na yan sinakop na talaga ng China. Inaangkin pala nila, no? Inaangkin nila. In 2012, Manila and Beijing engaged in a tense standoff over Panatag Shoal, which ended with Manila withdrawing its ships, allowing Beijing to establish effective control over the shoal's lagoon to this day. Yun nga pagkakamali natin yun. Umalis kasi tayo noon noong 2012. Naniwala kasi tayo, mga tol, na aalis din ng China. Problema, umalis nga sila, bumalik naman yun. Na-establish na nila, mga tol, yung full control nila dito sa Bajo de Masinloc. No, anyway, mga kapatid, ito yung mga balita ngayon. Kita nyo na kung ano mangyayari kapag nagpauto tayo sa China. Magugulat na lamang tayo, mga tol. Magiging probinsya na tayo ng China kapag ganyan ang ginawa natin. Pero yung mga 38,000 square kilometers illegally occupied by the China, mga tol. Lugar yan ng India ngayon ay county na ng China, mga tol. Antindi, di ba? Tapos eto, US Navy ship, mga kapatid, namataan. No, namataan malapit doon sa Scarborough Shoal na kung saan ay nagpapatrol din ng CCG. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.